So finally, nakarating na kami sa parokya ng Pagkabuhay dito sa Novaliches. Ayan, so dito yung parokya ng Pagkabuhay Parish Church. So dito pipikapin po namin yung Peking duck na bibili natin. Ayan, panimula. So kasama ko yung brother-in-law ko, si Bon, nandyan. Ayan. So nagmotor lang kami. Medyo malayo-layo rin. So magta-try tayo. Mag-alaga naman ng Peking duck after ng mga manok. So yan, dadalhin natin sila sa sa bago nilang tirahan. Yung church. So medyo naulanan kami, medyo basa, no? Pero laban lang. Umulan, bumagyo, ayos lang. Para sa ekonomiya. So hintay natin si Kuya Joji. Siya yung contact natin, Joji Fernandez. Sa mga gusto po na umorder ng mga Peking duck, mga ducklings ng Peking duck, kontakin niyo po siya, kontakin niyo ako. Bigay ko po sa inyo yung contact information niya. So hintay-hintay lang tayo konti. Hintayin natin si Kuya Joji. Dito kami mag-meet up malapit sa kanilang bahay. Kuya, saan ka punta sa daan? Ay, hindi din po kami taga dito. Sorry po. Dito po, tanong po kayo dun po. Dito po ate. Dito ate dyan o. Sa... Pagkamalan kami na taga rito. May nagtanong. Pare-parehong naliligaw. Ayun, hintay pa kami kay Kuya sa barangay hall daw. So doon natin i-meet si Kuya Joji. So konting lakad lang. Medyo malabo ang ating cam. Barangay hall. So saan siya? Wala pa siya eh. Hindi pa alam kung nasaan siya. Barangay hall. Ito, barangay hall. Oh, wait na lang natin. So waiting na lang kami kay Kuya Joji para pick upin yung mga ducklings. Wala pa tayong idea nung tsura ni Kuya Joji. So dito kami sa barangay. Barangay Bagbag, Novaliches. Saan siya? Finally, nandito na si Kuya. Ayan, itong sasakyan na yan. Yan, Travis. Ayan. Yan na si Kuya Joji. Yan ba to? Oo, siya na yan. Yes po. Hello Kuya. Ayan, so finally, nandito na tayo. Ayan. Laki ng mga ano niya, pang delivery, no? Ayan, no? Ang delivery talaga. Kamusta po? First time po makapunta rito. Gano'n ba? Apo. May yung tatlo po ba na idagdag nyo? Yung tatlong... Ay, hindi. 10 lang yun. 10 lang, Late sayang, na kasi no? dahil umalis na kami doon sa bahay. Oo. 10 o'clock.
10 o'clock. Ayan. So ito po si Kuya Joji. Ay, Ayan. Ay. Sa mga gusto po kumuha ng mga ducklings. Ay. Yan ang Peking duck. From Pangasinan pa ho yan. Ayan. Di ba? From Pangasinan pa yan, no? Ayan, ang lalaki na, oh. Oo. Actually, more than 2 weeks na yan. More than 2 weeks. Oo, kanina may deliver din ako sa Pangasinan. 16 na RTL. Wow. Grabe, no? Kasi yung tita ko nga, gusto rin niyang kumuha. So next time na lang balik naman. Dito sa bahay namin. Dito po talaga yung home. From Manila, kung may mga orders, daan mo na rito. Minsan, Sige. from there, pinapadala ko sa Lalamove. Mag-aano. Marami, pinapadala ko sa Lalamove. Meron pa mga Cavite, Tanaw, Katanga. Marami sa Rizal. Oo, ayan. Sa mga magpapadeliver, pwede pala lala mo. Ayan. Trusted to si Kuya Joji, kaya palala-move nyo na lang, guys. Yeah, okay. So may masisimulan na tayo. Ito, pure Peking duck ha. Ang variant nito is Cherry Valley. Jumbo. Cherry Valley. Cherry Valley. Ayan. Okay. So guys, Thank you. kayo lang po. So ayan. Ang mga ducklings natin, medyo umuulan na kaya let's go home na. For home. So dito na po ang ating mga ducklings. Ayan. So ito pala yung Peking duck. First time ko makakita nito, Peking duck. Akala ko yung mga pato pare-pareho lang ng ang variety, pero iba pala yung Peking duck. Ayan. So hopefully maparami natin. So sabi nung nabilihan ko, hindi daw sila naglilimlim. Kailangan natin ng incubator para maparami natin itong mga to. Ayan guys, so tapos ko nga lang kanina magpakain bago kami umalis. So ito naman yung mga Buff Orpington. Ayan. Ang aking mga babies. Ang Buff Orpington originated siya sa US. Ito yung mga inaalagaan ng mga Americans para sa egg production. Bukod sa malambing, mababait. Organic din yung mga egg. So yan. So meron tayong 10. Meron tayong 5 babae, 5 lalaki, and meron tayong Black Australorp. Ayan. Ang Black Australorp naman originated siya sa Australia. And meron tayong crossbreed ng Rhode Island and ng Buff Orpington. Ayan, nag-iisa. So yan po ang ating susubaybayan. Yeah guys, samahan niyo ako dito sa journey bilang isang farmer. So hopefully madagdagan pa ang ating mga alaga sa bukod dito sa mga aso na to na makakasama natin sa pag-aalaga ng mga poultry at itong mga darating pa na mga alaga. So guys, sana supportahan nyo pa rin ako. Subaybayan nyo po yung mga vlog na gagawin natin sa bagong tahanan nitong ating mga alaga. Yan, dadali natin sila sa San Jose kung saan dun natin sila paparamihin. Kasi dito sa bahay, hindi sila pwede rito. Gawa ng maliit yung space and at the same time baka ireklamo tayo ng mga kapitbahay kasi nga naman kapag dumami na sila at yung mga dumi nila syempre mangangamoy yan, so hindi natin maiwasan na maamoy ng mga kapitbahay since medyo magkakalapit yung mga bahay dito, so para iwas tayo sa reklamo. And at the same time, mas maganda rin naman talaga mag-alaga ng mga ganitong hayop kung meron kang malaking space para na rin makagala-gala sila. And at the same time,
makatipid ka sa sa commercial feeds na ibibigay sa kanila kasi may mga makakain sila dong mga insekto, mga damo na kung saan makakapagbigay din ng nutrients sa kanilang mga katawan. So, bukas ko na papakainin to kasi medyo gabi na. It's already 5, quarter to 6. So, bukas na rin daw sila papainumin base kay Kuya Joji na ating nabilihan itong mga ducklings. So, 2-week-old itong mga nakuha natin. So, ilang months lang to. Pwede na natin silang i-breed or pwede natin silang paitlogin at paramihin. So, guys, see you on my next vlog. Have a good one. Happy farming!